Isang malaking balitang lumabas mula sa Korte Suprema ng Pilipinas kung saan pinakaladkad na si Pangulong Buting Jr. sa mga militar kaugnay ng mga aligasyon ng katiwalian. Ang desisyon ng Korte ay nagugat mula sa mga ebidensyang nakalap na nag-uugnay sa Pangulo sa mga irregularidad sa kontratang militar. Ayon sa mga ulat, ang mga nasabing kontrata ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa pondo ng gobyerno. Ayon kay VP Sara, mga ganitong aksyon sa pagtatapang sa gobyerno at sa mga eksperto sa batas sa mga lider ng bansa. Suprema isang makasaysayang desisyon na maaaring maglasang sa bota sa mga grupo ang nagsisiyasat sa mga lider ng militar na sabot sa maghulit ng karasa. Maraming mamamayan ang dapat magsilbang babala ito sa ibibigyan siya ng sabahan ng bulang simpatya sa mga kilusang nagdadala ng samantalang mga taga-suporter ni Samantala ay nagpakita ng pag-aalasang magbibigay ng pahayag sa Speaker Romualdez walang sapat na pandayan ng mga sasyon laban sa mga pagdinig. Maraming mamamabakas ng Junior ang kanyang pagiging Speaker at lalo na mga akusasyon ay maaaring magkaroon ng malalibisyon sa kanyang debato at sa buong administrasyon ay dapat na isaalang-alang ang muling makabawi ang tiwala ng bagong bayan sa pamahalaan. Sa kabila ng mga notification bell para sa patuloy na proseso ng hustisya ng bagong balita ng wasto at makaporma. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hayop kayo. Yung pa yung natitira naming pag-asa, sasakalin nyo pa. Tanginan nyo. Kaya nga babalandra sa inyo yan. Babalik sa inyo yan. Sige, tirahin nyo pa. At sinasabi ko, pagkayang Madam President, no? Pagkayang tumayo, yun. Kayong mga kababayan, kayo magsabi sa kanya, sulatan nyo siya. Oh, mag-comment kayo sa kanya. Madam, tumayo ka na. Hirap na kami. Yung ganun ba? Siya yung, hindi yung kami. Si Metran. O, kung sino pang mga FGF dyan. Yung mga general. Hindi kami. Ilagay nyo sa utak ninyo at sa puso ninyo, hindi kami ang anointed. Alamin nyo yung nararapat sang-ayon sa konstitusyon natin. Huwag kayong lilihis. It is the Vice President's right, birthright, to become the next President of the Republic. Ano kami? Sino ba kami? And then, tatayo kami, and then magpapagamit kami. Hindi, it has to be her. Hindi nyo ba maintindihan yun? It has to be Sara. Madam President, it has to be you, Inday. It has to be you. Take it from me. If I were Vice President now, I will stand up and end this stupidity happening in our country. I will end all of this injustice, yung ginawa kay Kibuloy, yung ginawa sa KOJC, yung abusong ginagawa ng PNP, yung mga nakawang ginagawa sa Congress, yung kagaguhan na lahat ng nangyayari sa bansa natin, yung question mark sa droga, yung mga pogo na yan, yung mga nawawala, kinikidnap, yung delikado tayo sa West Philippine Sea. I will end it. Tapusin ko. Because I am Vice President. I am backed up by 32 million na boto and the Constitution of the Republic. Diba? It makes sense. It has to be you, not anyone else. Ikaw ang dapat tumayo. Kaya 1,000 lang ang liwasang Bonifacio. Kung nandyan yung tatay mo o wala, it has to be you, not anyone else. At kung pababayaan mo, hindi ka tatayo, walang mangyayari. May tatayo general dyan. Ano gusto nyo? Mag-military junta? Oh. Gusto nyo mangyari yun? Hindi. Gusto nyo magkaroon tayo ng revolusyon? Makukwel. It's gonna be a bongbong. Marcos, 31 million na boto, corrupted na yung mga agencies na bili na yung iba, and then, a nobody, kung sino mang politiko ngayon, si Bato, tatayo, senator, si Robin Padilla, no can be, cannot be. It has to be a Sara Duterte. Unity
32 million na boto, kinausap lang nito para manalo siya. Ngayon, binabaliktad kayo. Ang sabi ni, sino yan? Si Gadon, no? Na hindi mananalo si Sara, kundi dahil sa boto ng Marcos Pucha. Baliktad ngayon, ha? Baliktad ngayon. Oh. Malalaman natin, mag-people power ka, Inday. Tumayo ka. Sabihin mo, tapusin na natin to. Hanggat di mo sinasabing tapusin natin to, hindi matapos yan. Araw-araw mag-rally yung mga tao, o whatever. Isipin mo, naulanan yung tao, narawan, gumagastos sila, sarili. Sarili nilang buhay, sinasakripisyo nila. And they have to see you there. They have to see you stand up for the country. Mas ikaw ang mahalaga na nandun. So, merong people power, maliwanag, people's initiative, na pwedeng peaceful pa rin yun. Kasi, pinapairal lang natin yung eto tayo, people of the Republic of the Philippines, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. So, with God's guidance. Kay Kristiyano ka, kay Muslim ka, basta may God's guidance. And then, gusto lang natin yung aspirations natin, di ba? In order to establish, napunta sa national territory, in order to build a just and humane society. Ano ginawa kay Kibuloy? Hindi yun just. Pinairal nila yung puta ng mga all the technicality. Tore, yari ka. Sa totoo lang, dapat ka tanggalin ka sa serbisyo. Sorry pero yung real talk, Tore, wala ka, hindi ka dapat general. Nakakahiya ka, kinahihiya ka ng ibang PNP, sinusuka ka. Itiba puta ng hayop. Gagawin mo, pagpipilitan mo yun. Abuse of authority, liwa-liwanag. Dapat na yung technicality kayo. Gusto nyo ba ganyan yung PNP? Ako mismo ang masunod, pasasara ko PNP. No? Madam President, may I suggest that the PNP should be abolished. Gawa na lang tayo, baon natin sa limot yung PNP kasi masamang masamang panaginip. Bangungot ang PNP. Ngayon, yung mga PNP matitino, huwag kayong sasamaan loob. Marunong kayo sumamaan loob. Ang gawin nyo, isipin nyo, paano mapapaigi ang bagong police force. Ibaon sa limot yung PNP. Kasi bulok. Nandiyan galing lahat ng krimen. Sino yung sabi? Espinido? Most corrupt. Most corrupt organization o organization na nanggaling lahat ng krimen. O samang pakinggan, di ba? Police to serve and protect. Tapos gagaguhin ninyo. Kita-kita naman sa video na sinipa nyo yung tao, yung mukha ng tao, naka-down na nga, nakatali na Tapos pineperspray mo. Anong klase kayo, mga PNP kayo? Overkill. Tapos wala kayong kahihiyan. Si pastor galing sa labas. Ipipilit ninyo. Sinabi na nga ng ISAP ang requirement nila, ipasok si pastor para hindi masira ang mukha nyo. Ang problema, panay kayo ganyan. Si Abalos. Nagsalita yung ISAP. Hindi susurrender si pastor kung hindi nakita na yung mga kasama niya, total breach na nga yung wala nang galang So, nagsurrender si pastor. At dahil to it all, naisip ni pastor to sacrifice himself. And, kahit siya nasa custody ng gobyerno, he's still entitled. Accused. Hindi, convicted. Kayo, convicted sa Congress, nakakaupo pa sa Congress, natatanong pa yung Vice President. Puta na nga kayo, hayop kayo. Ito, accused pa lang. Pwede pa yan manalo. Pag tumakbo yung senator, may boto ka agad yan 8 milyon na Pilipino. 5 milyon na kamo. Yung sympathy na sa kanya. Iba sasabihin, child molester, etc. Accused. Accused. Until proven guilty in a court of law.
guaranteed by the Constitution. Grabe, no? Tanip talaga eh. Kakatuwa yung ating Constitution eh. Very powerful tayo eh. Saka nakakita ng presidente, no? Didiktahan yung board of directors. Wala, di ba? Wala. Sabihin ng presidente, magbibigay ako ng bonus. Oh, about isang officer dito, 1 million. O 2 million. Oh, hanggang bisor, tigpa 500,000. Boom, tsaka kaninong pera ng taong bayan yun. GSIS o kaya SSS, no? Sabihin ng board, hindi pwede yan. No. The board can supersede what the President has said. The people of the Republic of the Philippines, the sovereign people, exercising their sovereign will, can supersede the President. Hanep. Ang problema, bobo tayo, hindi natin naintindihan eh. Pahigit na ako isang oras dito. 2 oras pala ako nung nagsasalita. Tama na yan. O, di ba? Meron pa isa eh. Yung pangatlo. Nahiwa yun. Nahiwa. Nagbabalat ako ng, ano yun, ginugunting ko yung manok para sa aso. Nagunting ko yung sarili ko. Ayan. Tanga. Okay. Pangatlo. So, people power, people's initiative. Now, anything under the sun, mag-comment kayo, mag-isip kayo, ano pwede natin gawin as a people? United. No, question mark yun. Pero walang gustong magtayo eh. Kaya kung walang magtayo na Inday Sara, tayo, taong bayan, ang tatayo. People's initiative. Fair. Fair yun, di ba? Pangatlo. Yun ang nakakatakot. People's revolution. Wow. Meron pala nun? Meron. Hindi nakasulat yun. Meron silang nilalagay sa konstitusyon. Hindi, wala nga sa konstitusyon. Sa revised penal code na humugot ng lohika ng power sa konstitusyon. Revised penal code and all other laws. In all other laws of the land, humugot ng lakas, ng bisa, credibility, espiritu, galing sa Constitution. All laws emanates from the Constitution of the Philippines. All power emanates from the people according to the Constitution of the Philippines. Ito tayo. No one is above the law. Yes, I agree. Because we allow it. No one is above the law. Do not give us that argument, no one is above the law, because kahit presidente ka ng Pilipinas, kahit ikaw, senator ka, congressman, o kahit anong posisyon mo, you are not above the law. Kahit ka PNP, kahit ka AFP, no one is above the law. Yun. Kami, if isa sa atin nag-violate ng batas, syempre you're not above the law. Binaviolate pa yung batas natin, yung konstitusyon natin. Pero tayo as a whole, pwede natin palitan yung konstitusyon. Kasi demokrasya tayo. At sino ba naman tayo magbabiolate ng buo? Tayong lahat. Ikaw, ako, sila, tayo, mag-violate tayo ng konstitusyon. No? For example, ano ba ang ayaw natin dyan sa konstitusyon? Palitan natin. Yan nga, embodiment ng ideals natin, ng aspirations natin. Lahat na maganda para sa bansa, para sa atin at sa mga anak natin, the future generations ng Pilipinos, inilagay natin dyan. Ba't mo naman gustong i-violate yan? Kriminal ang nagbabiolate dyan. Kunyari, droga. Ay puta na, magbabiolate ka. You are against the aspiration of the people. No one is above the law. Nagnanakaw ka, politiko ka. No one is above the law. Tangina mo ka, kahit ka congressman, hayop ka. No? Yari ka sa amin. Kami, as a whole, we are above the Constitution because we created the Constitution. We ratified the Constitution. The Constitution mismo recognizes people's initiative to change any provision of the Constitution. Ano bang power ng taong bayan? Ngayon, yung huling konsepto, People's Revolution. Wag pagkawala na talaga matakbuhan. And this was true noong 1986, no? 1986 na malakas yung NPA,
At yung RAM, isang rason kung bakit yung RAM namayagpag, nag-isip na bumakla sa gobyerno. Kasi nga, nag-gain ng sympathy ang NPA. Wala na matakbuhan yung tao. Nag-aano na yung tao, nag-entertain na ng utak, revolusyon. Doon nakakatakot. Huwag sana tayo umabot doon sa People's Revolution. Kasi pagka umantong ang tao sa People's Revolution, walang matakbuhan, wala na yung people power. Walang mag-lead. Sara, ayaw mo mag-lead. Tapos, tinitirgas kunyari yung yung mga venue, yung mga tao nagrarally, ilan na lang nga, 2,000, 10,000, 20,000, may kota. PNP, pagka inabot yun ng 10,000, tirgas. Ganun ba? And then what? Martial law. Sa ating galing yung power ng martial law, tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan. Sige, walang people power. Another peaceful way, people's initiative. Magpipirmahan tayo, gagawin natin. Wala, tulog yung iba. Ayaw. Kasi, nang ibabaw yung ayuda, nang ibabaw yung mga pananakot nila, at saka yung mga fake news nila. People's Revolution. Yun ang mangyayari. Yun ang masamang mangyayari. Kasi, walang takot ang tao maghawak ng armas at pagpapatayin, kunin lahat yan, mga walang yan. At kung merong armadong grupo na lalapitan yung taong bayan, yun ang nakakatakot. Kaya kami, FGF, ayaw namin mangyari yun. Hanep, no? Nag-plug na naman ako. Imbis na merong CPP-NPA, nandyan ang FGF, kukontrahin namin yon. Kasi yung magre-revolusyon ka, and then mag-i-sway yung tao sa mga armadong grupo, kawawa gobyerno natin nun. In as much as kami neutral, gusto namin ma-settle ito either by Sara standing up, that the course takes it, let the people stand up for what they think is right for the country because it's all stated in the Constitution. So, hands off lang kami. Hands off. FGF, yun yung aking pananaw. Kung di kayo sa akin, palitan nyo ako. Okay lang yun. Okay lang sa akin yun. No? Pero sa akin, hanggat mare, hands off lang tayo. Pero pagka merong inupakan na kababayan, merong binastos, tinirgas, mga ganun ba, may namatay, may nasaktan, na mga kababayan na ine-express lang nila ang kanilang right to say something, expression, etc. Magkakaalaman tayo. Because tayo mismo, sasabihin natin mali yun. Kasi tayo FGF, sinabi ko sa inyo, 2 oras na ako nag-explika, yung konstitusyon na susundin natin. Bakit natin susundin yung konstitusyon? Kasi yun yung tama. Nandun hindi ka mawawala. Nandun yung Vice President Nandun yung aspiration ng tao. Hindi mo pwedeng sabihin neutral ka, etc. Ayun na yung konstitusyon, yun yung sundin natin. No? Ito yung taong bayan na nagbigay ng halaga at inspirasyon, hininga sa konstitusyon. Kaya doon tayo sa konstitusyon, doon tayo sa taong bayan. The same oath of allegiance that the AFP and the PNP took, and even the President of the Republic, I will uphold the Constitution, so help me God. Mga putangin ng mga to, all power emanates from the people, nagkaroon sila ng abilidad. Sir, Commander-in-Chief, President of the Republic, gastusan ka ng taong bayan. Lahat ng kakainan mo, hinayupa ka. Lahat ng pupunta mo, putangin na ka. Sorry putangin na ka. Yung simpleng drug test, ayaw mong sagutin. Hayop ka. Tapos gagamitin mo pa, tatawa-tawa ka pa. Walang baril doon, walang baril. Putangin na. Walang human rights violation. Tarantado. Tangin na hanip ka. Sorry BBM. Wala ka sa hulog.
Sorry. Wala ka sa hulog taga. Kasi binabiolate mo yung Constitution. Kaya ako nagagalit. FGF, neutral tayo, oo. Pero when it comes to the violation of the Constitution, it violates every aspiration of the Filipino. 119 million. Add that together, 119 million. It violates every one of us. Even me, you, everyone. And here are a few people, ilan lang ba kayo? 119 tayo na Pilipino. All aspiring for a better country. Lahat ng OFW natin nasa abroad. Putang yung halos magkudkud ng puwet ng mga ibang dayuhan para lang may mapauwing pera dito. Why? Kasi walang may offer yung bansa eh. And there they are, na nababalitaan ng Pilipinas. Ano na nangyari? Okay na sana eh. Aspirations. We, the sovereign Filipino people. And if we do not accept our sovereignty as a people, if we do not understand the reason for a country called the Philippines, the reason for a constitution, wala. We deserve to be like any third world country. We deserve to be a narco state. We deserve to be, slaves of other countries. And we better put our acts together. We, the sovereign Filipino people, we stand up for what is right. We have the Constitution, our aspirations of previous generations of Filipinos, from the time of Andres Bonifacio, Ginaldo, Latian, Rizal, all rolled together into one. Pati si Lapu-Lapu, lahat yan. The spirit, the inspiration, all rolled into one. Pati yung kahit sinong guerrilla noon, nung World War II. Lahat yan mga Pilipino at yung mga sumunod na mga Pilipino saling lahi. Now we have the 1987 Constitution. It is our aspiration. And until such time, napalitan natin yan and make a better one. Accept a better one. We only have one Constitution, 87 Constitution. Yun dapat ang siguraduhin natin na nasusunod. Kasi pagka nasunod yan, hindi mangyayari ang korupsyon. Hindi mangyayari yung abuso. Hindi mangyayari lahat ng problema natin yan. Yung SMNI, hindi yan isasara. Yung si Pastor, hindi yan gaganyanin 5,000 tropa, hahabol sa kanya. Yung mga Duterte, gaganyanin kasi putang ina, takot sila na Duterte. Pangalan mo, Duterte. Palitan nyo na lang ng pangalan. Wala pa yung marami pang ano eh. Pagka yung Enrique sumikat dyan, naku, yari kayo. Patayin ko kayong lahat. Tangina nyo, hayop kayo. Hindi ako magdadalawang isip kasi napakawanyanin yun. Kitang-kita yung konstitusyon eh. Kung paano nyo kami ginago. Mga abusado kayong lahat. And nagagalit ako kasi ang Inday Sara nananahimik at nasa puso yung trabaho. Hindi kang kinakailan lumayo eh. Nakikita sa aksyon. Nasaan kayo? Nagpa-party kayo. Meron kayong ganyan-ganyan. Meron pa kayong iba-ibang bansa. Tanginan nyo, hayop kayo. Anino nyo, hindi makita. Panay kurakot kayo, 5,500 flood control projects. Tanginan nyo, hayop kayo. Kongreso, mga dirilo kayo, mga bag ninyo, mga bahay ninyo. Ano, bibili kayong Forbes Park? Magkano ba sa Forbes Park? Forbes Park, Makati, pinakamahal na real estate sa buong Pilipinas, Forbes Park. Hanip kayo. And here we are. Hanggang sa hindi natin isambuhay yung konstitusyon natin, maliwanag na maliwanag eh. Tayo ang nagbigay hininga. Kaya kayong mga walang niya kayo, President, down the line. AAP, PNP, down the line.
wag na wag niyong gagamitan kami ng konstitusyon, ng mga batas. Wag niyong gagamitin kasi sa amin din nanggaling yan. Sisingilin namin kayo. At pagka dumating tayo do sa punto, yung pangatlo, ay walang matakbuhan yung tao kasi super umabuso kayo, super magnanakaw kayo, tapos gusto nyo pang gawing alipin ng mga Pilipino sa sarili niyang bansa, masaul pa kayo sa China, kayo ang mga bully sa Congress, bully kayo, talo nyo pa China, na ang nakakainis doon, papalitawin ninyo na magnanakaw itong isa, pero kayo, hindi kayo magnanakaw, tanginan nyo, hayop kayo. Yung mga ganong klaseng tao, mga demonyo, mga walang niya yun. So, yun nga. Tatlo yung konsepto. People power, Inday Sara, ikaw dapat at tumayo. Hindi dapat sino man. Ikaw ang may basbas ng 32 million na Pilipino na nakasaid sa konstitusyon na ikaw ang vice-presidente. Pag hindi pwedeng presidente, palpak, ikaw dapat. At tanungin mo sa sarili mo, isang advice lang, kung ako nasa pwesto mo, sorry masyadong assuming ako, pero real talk lang eh. Kung ako nasa posisyon mo, tatayuan ko. Hindi pwedeng ako tumayo ngayon eh. Hindi naman ako busy. Kasi kung tatayuan ko yan para tapusin na. Simple lang yung tanong. Kaya pa ba ng mga kababayan ko na tumagal ng isa pang araw ang ganitong klaseng pamamalakad ng isang BBM administration? Kaya pa bang tumayo, kaya pa bang matagalan ng mga kababayan ko yung imbestiga, Senate, Congress, and then wala namang pinupunta, niloloko lang tayo. Tapos sige, nakaw. Kaya pa ba ng taong bayan ang paghihirap? Hindi ba deserve ng taong bayan yung magandang Pilipinas? Di ba? Tayuan mo. At kung sakaling tumayo ka, Madam President, may I advise you declare a revolutionary government. Huwag ka matakot. Because kami mismo susuporta namin yun. Not as FGF as people of the Philippines. 32 million kami. Mahigit pa. Times 5 yun. Sobra-sobra. Times 3 o 90 million. Imagine that. Kung tatlo sa kada pamilya. 32 million na boto. We will support you. Because nakikita namin okay ka matapang ka, matino ka. Yung sinasabi nila na ginastos mo yung pera sa wala, tangina nila. May nakita ba naman kaming mamahaling relo sa'yo? Tatay mo nga mahirap ng presidente ng Pilipinas Bumili ba ng bahay sa Forbes Park? Hindi. Ang tangin ng mga yan. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan sa mga tarantadong mga politiko na ang palalabasin, yung matitino, ang gago, at silang mga walang niya, mga gago, magnanakaw, sila ang mabait, honorable. At pag kayo naniwala, tanga kayo. No? Anyway, mas marami naman yung matitinong Pilipino. Maraming matitinong Pilipino. Kaya kayong mga matitinong Pilipino, tayuan nyo lang. Pagka tumayo si Inday, siguraduhin nyo nandun kayo. Siguraduhin nyo suportahan nyo. Because magsasapalaran yung tao. Di ba? Yung pangit yung magsapalaran yung tao at saka lang lilitaw yung leader. Hindi ganun ang leader. Sorry, Madam Inday, no? Sorry, Inday, pero thinking aloud lang ako. Pinulikat. Thinking aloud lang ako. Pinulikat, naglabi. Pinipilipit ba? Siyempre. Kinukusot-kusot pagka kinakailangan. Sipin mo ko si Timmy kumot niya. Ilang kumot yun? Wala, naninigas na. So, pwede pa naman trigger. Sarap sana assassin na lang, pero, kalokohan. Dami naman dyan na, So, People's Initiative. Yung People's Initiative, gray area. No? Inexplika ko sa inyo yung konsepto. No? Kung sakaling hindi mangyari ito, meron pa. People's Initiative.
nasanay tayo sa people power. Yung people power, actually, lahat ito people power eh. No? Lahat yan, people power. Pero hinihimay-himay ko lang para madaling intindihan. People power, kalsada. In short, may tumayo, kalsada, palitan yung administrasyon. Yung ganon. Mas marami, yun ang nanalo. People power. EDSA 1, EDSA 2, yun yung katibayan. Pwedeng buo yung armed forces, pwedeng nahati yung armed forces. EDSA 1, hati. EDSA 2, buo. So, EDSA 3, hindi natin alam. Hindi natin alam. Next vlog ko, advice ko sa AFP, Omet Browner, at saka kay General Marbil, PNP. No? Advice. Mag-advise na ako sa inyo. Piso rin ha, tig-piso kayo. Papiso-piso, yayaman ako eh. No? Puta, 1 milyon na advice, di isang may milyonaryo na ako. Wala naman nagbabayad. Okay, so yun yung ano. Pangatlo, na ayaw natin tahakin. Madugo yun eh. People's Revolution. Pag wala na talaga mapunta, wala yung people power, tinitirgas, binabiolate yung rights ng tao, hindi payagan yung venue, dumadami na, kino-contain nila, yung mga ganun ba. So, hindi ubra yung people power. Kakasuhan pa nila, destabilizer, etc. etc. Doon nag-iingat si Inday Sara. Pero Inday, 32 million. No? 32 million. Yung 31 million, dami nagsabing binudol sila. Yung 32, wala nagsabing binudol sila. Tumayo ka lang. Be confident with that. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!